Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, ako po si George Arsenio na pansamantalang humahalili kay Ms. Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Sir George. Happy TNK Day, Ma'am Hani. Ayan, at syempre sa lahat po ng nakatutok sa ating live stream sa Facebook page ng Radio Magazine at Philippine Commission on Women. At syempre sa YouTube channel ng Radio Magazine. Happy World Space Week din po sa ating lahat. Ayon nga po sa United Nations Resolution 5468 noong December 6, 1999, ang October 4 hanggang October 10 ay itinalaga bilang World Space Week. So, nasa last day pala. Oo, last day ngayong araw ng World Space Week. Interesting ang topic na yan, Mas Hani, at gaya nga po ng nabanggit ko kanina, live na live ang ating Tinig ng Kababaihan tuwing Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon dito lamang sa Radio Magazine, 1278 AM. Pero may replay din po tayo ng TNK sa Radio Pilipinas, sa Radio Publiko, 738. Tuwing Sabado naman po yan, mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Siyempre, at bukod dyan, Ma'am Hani, nasa TV na rin ang Tinig ng Kababaihan dahil napapanood tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channels 45 to 49 sa Afford the Box. At pwede rin pong balikan ang ating past episodes just in case na hindi nyo naabutan yung live stream o yung ating replay. Bisitahin lamang po ang TNK webpage na makikita sa inyong mga screen at sa YouTube channel ng Philippine Commission on Women. Ngayon naman, Ma'am Hani, mga ka-TNK ay dumako tayo sa ating featured GAD work for the week. GAD work na good work? I-flex na yan! Sa featured GAD work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. Para sa ating unang featured GAD work, Pasig City Government kinilala ang mga gender-responsive na barangay sa Pasig City. Ginawaran nga po ng Pasig City Government ng parangal ang mga barangay at iba't ibang tanggapan sa lungsod na nagpamalas ng natatanging serbisyo at inisyatiba sa pagtataguyod ng Gender and Development o GAD. Ito ay isinagawa sa katatapos lamang na GAD Summit 2025 na pinangunahan ng Pasig City GAD Office. Sa prestihiyosong 2025 search for the most gender-responsive barangay, 23 o 23 barangay at 7 tanggapan ng lungsod ang lumahok. At ang itinanghal na most gender-responsive barangay ay walang iba kundi ang Barangay San Antonio. Diyan po yan sa Pasig City. Hindi rin nagpahuli ang Barangay Bagong Katipunan na naging first runner-up at ang Barangay Sumilang bilang second runner-up. Samantala sa hanay naman ng mga tanggapan ng City Health ang City Health Department ang hinirang na most gender responsive office. Sinundan sila ng Pasig City General Hospital bilang first runner-up at ang pamantasan ng lungsod ng Pasig naman ang second runner-up. Layunin ng GAD Summit na dinaluhan rin ni Mayor Vico Soto ang iba pang opisyal na kilalanin ang mga programang nagtataguyod ng gender equality sa loob ng pamahalaang lungsod at komunidad. Binigyang diin naman sa naturang summit ni Kim Harold Pehi mula sa Philippine Commission on Women ang kahalagahan ng gender-responsive na pamamahala at ang tamang paglalaan ng GAD budget, mga hakbang upang tiyakin na walang maiiwan sa pag-unlad.
Para sa isa pang featured GAD work, PCW-CHR paiigtingin ang pagtutulungan para isulong ang gender equality. Upang patatagin ang pagpapatupad ng Magna Carta of Women o RA 9710, nagsagawa ng pagpupulong noong October 8, 2025 ang Philippine Commission on Women at Commission on Human Rights. Sa naturang pagpupulong rin, muling tiniyak ni PCW Chairperson Val Diavilla at CHR Chairperson Richard Palpalatok ang kanilang pangako na itaguyod ang ganap na implementasyon ng batas at mas sistematikong mga hakbang tungo sa pananagutan at gender-responsive governance. Kaugnay nito, napagkasunduan ng dalawang ahensya na gawing formal ang kanilang kooperasyon sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement at mga joint policy issuance upang mapalakas ang koordinasyon sa mga isyong may kinalaman sa gender equality at women's empowerment. Kasama rito ang pagpapatatag ng referral systems at data sharing para sa mga kaso ng gender-based violence, pagresolba sa agwat ng sahod ng kababaihan at kalalakihan, at pagsusulong ng mga inisyatibang pangkabuhayan para sa mga kababaihang kabilang sa persons deprived of liberty. At para sa ating huling featured God work ngayong linggo, pinakaunang pagpupulong ng House Committee on Women and Gender Equality nilahukan ng PCW. Naganap ang nasabing pagpupulong ng 8 ng Oktubre kung saan ibinahagi ng komisyon ang mahalagang impormasyon hinggil sa kanilang mandato, mga kasalukuyang programa at draft executive order na naglalayong patatagin ang PCW. Ipinresenta rin ng PCW ang plano para sa pagtatatag ng 5 field offices, ang pagtatayo ng GAD Training and Research Institute at ang paglalaan ng mga plantilla positions para sa mga GAD personnel at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa naturang pagtitipon, ibinahagi ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula na kasalukuyan silang bumubuo ng isang panukalang batas na layuning palakasin pa ang PCW upang higit pang mapalawig ang mga programa at inisyatibo nito para sa kababaihan sa buong bansa. Samantala, bilang tugon sa impormasyon na mayroon pa ring mga ahensya ng gobyerno na hindi tumutupad sa Gender and Development Budget Policy sa ilalim ng Magna Carta of Women, inaprubahan din ng komite ang mosyon ni Representative Gloria Macapagal Arroyo na magpatawag ng inquiry in aid of legislation upang siyasatin ang issue at bumuo ng mga panukalang amyenda sa batas kung kinakailangan. Good job po sa GAD work ng Pasig City Government, Philippine Commission on Women, Commission on Human Rights, at sa House of Representatives Committee on Women and Gender Equality. Samantala, Sir George at mga ka-TNK, mula sa ating featured GAD work ay dumako naman tayo sa ating hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Dahil ipinagdiriwang natin ang World Space Week, may kinalaman dyan ang ating hashtag Say sa TNK Question of the Week. Sa iyong pananaw, bakit mahalagang isama ang boses ng kababaihan sa mga usapin tungkol sa eksplorasyon at pamumuhay sa kalawakan? At mga ka-TNK, maaari rin kayong sumali sa aming poll. Gusto mo bang tumira sa kalawakan? Wow! Pindutin lamang iyong reaction, like, react kung oo. Toxic na kasi sa Earth. Naku, ano ba yan? Heart, react kung pwede. Gusto ko muna ang space or space literal at emotional. Okay, nakakatuwa yung ating mga react emoticon. Kaya react kung siguro baka safe space doon sa outer space. Mas safe kaya sa outer space. Sad react kung ayaw ko, baka malungkot at walang wifi doon. Oh, essential na ba ang wifi? Wow, react kung hindi, baka mahilo ako sa zero gravity. Oo, naka-challenging yung zero gravity sa kalawakan, di ba? Nakapost na po ang ating say sa TNK kasama ang ating poll sa PCW Facebook page at sa ating Gadvocates Community FB group kung saan pwede kayong mag-react at mag-comment ng inyong insights tungkol sa women and space science. Pwede rin kayong mag-text sa 0917-845-4814
At babasahin namin ang inyong insights at reactions bago po matapos ang ating programa. Uulitin ko po ang numero, 0917-845-4814. Mag-text na po kayo dahil dito sa TNK, lahat tayo ay may say. At para maunawaan pa natin kung ano nga ba itong pinag-uusapan natin na World Space Week, may kasama po tayong special guest na live dito sa ating studio. Sino po kaya siya? Malalaman po natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madakalang kanya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumit-sit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magpigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madakalang. Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Making Space for Filipino Women, mayroon po tayong special guest na kasama natin ngayon live dito sa ating studio. Siya po ay isang board-certified nutritionist, dietitian, specializing in astronaut nutrition and commercial space flight, President ng Philippine Space Biosciences Society at founder ng Space for Pinays. Medyo mahaba ang QS ni Ma'am. Mga ka-TNK, welcome po natin sa ating programa si Ma'am Catherine Riza Kimberly Palet Mandigma. Magandang hapon. Si Ate Kim na lang Ate daw, Kim. Ma'am Honey. Ate Kim na lang po. Magandang hapon po. Ayan, welcome po sa Tinig ng Kababaihan. Itinalaga nga po, nabanggit natin kanina, ng United Nations ang October 4 to 10 bilang World Space Week. So today po yung last day ng World Space Week. Nakahabol tayo. Ayan. Para po sa kaalaman ng ating mga ka-TNK, meron palang ganun. Ano? Ano po ba ang pinagmula nitong pagdiriwang na ito? Trivia muna tayo. Ayan, so magandang araw po sa inyong lahat at ikinagagala ko pong maging guest po ngayon ng TNK, no, at ng Philippine Commission on Women and Radio Magazine. Bali po, ang World Space Week ay nagsimula pa po noong 1980s. Oh, matagal na. Matagal na. Ito po ay dahil sa celebration ng first man landing on the moon. Noong 1969? Yes, 1960s po. 60s. So, actually, ito po ay sineselebrate po sa Texas, Houston, USA. So, ang World Space Week po actually ay ginogovern ng United Nations noong 1999 bilang suporta po sa World Space Week Association. Actually, may association po kung saan, kung gusto nyo pong maging kabahagi, meron po silang website kung saan pwede po kayong mag-apply ng inyong mga activities that would fall between October 4 to October 10 of the year. And actually po, ang World Space Week po, pwede pong mga art activities po yan, drawing ng mga planets, pwede rin pong mga science experiments, and pwede rin po siyang
mga talk katulad po nitong ginagawa natin ngayon. So, yun po ang World Space Week. Maraming salamat Ate Kim sa pagbibigay mo ng historical background ng World Space Week. Dumako naman po tayo ngayon sa kasalukuyan. Ano yung tema o focus ng pagdiriwang ng World Space Week ngayong taon at ano nga ba yung kahalagahan nito sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kababaihan, Ate Kim? Yes po. Bali, ang World Space Week po ay ang agenda niya is to connect society with science. Ang theme po ng World Space Week this year, 2025, is space living. Ano ang current realities kapag pipiliin ng bawat nation po na maging kabahagi o tumira sa outer space, no? At it opens the discussion, ano ba ang mga technologies? Of course, in space, there's zero gravity. Ano naman kaya, may internet ba? Katulad yung question. May wifi ba doon? May wifi ba? Hindi ba galing sa yung mga signal galing sa space? Yes, yung GPS po natin. Actually, it also opens up the discussion kasi tinatalagang yung isang buong linggo para pag-usapan na, may mga space activities tayo. Because even in the Philippines, hindi po lahat ay aware na, may space week pala. Kasama kami ni Ma'am Hani na hindi aware. Yun po. Ngayon lang natin. Na, meron palang ganitong celebration. May mga activities pala ang Philippine Space Agency halimbawa to celebrate this at ang mga organization katulad po ng Space for Pinays at ng Philippine Space Biosciences Society. Ayan. Yan po. Globally po, sino-sino nga ba yung mga pangunahing organisasyon na nagsusulong ng pagdiriwang na to? May nabanggit kanina si Ate Kim, no? At sa Pilipinas naman po, kasi meron tayong Philippine Space Agency, so sila ba yung nangunguna o private sector ba? Yung nangunguna sa pag-observe po ng World Space Week. Okay. And kung may mga ka-TNK po tayo na nais makilahok sa celebration, siguro hindi na this year, no? Kasi last day na. Next year, pwede po nilang paghandaan, no? Saan po ba sila maaaring kumontak? O baka meron silang gustong gawin sa school, no? Para doon sa mga students. Saan po sila pwedeng tumawag? Yun po. So, sagutin ko po muna yung unang katanungan. Ang World Space Week celebration, actually nagsimula po siya na Space Week lang. At ano lang po siya, isang area lang po sa US ang unang nag-celebrate. Yung isa po doon ay dating NASA engineer. Siya po yung nagsimula in the 1980s. Tapos, nag-expand po siya to 15 countries pagpasok po ng 1999 at in-espouse po siya ng UN, the United Nations General Assembly, na i-celebrate na siya ng October 4 to 10 dahil po dun sa first man on outer space, which is si Yuri Gagarin, which is a Soviet Union. So kung dati US, nako-connect na siya sa USSR or sa Soviet Union and Russia, at mas naging worldwide siya. Currently po, ang World Space Week celebration po ay sineselebrate na po siya ng 90 plus countries, kabilang po ang Pilipinas. Pero nung dinoble check ko po sa site, 130 plus na po ang nagsiselebrate. So, sa katanungan po, kung nais po ng ating mga takapakinig na ang kanilang eskwelahan, opisina, o kayo bilang personal po na celebration of the World Space Week po, pwede naman po tayong makilahok muna sa mga diskusyon katulad nito. Meron din pong recorded yung Philippine Space Biosciences Society na celebration. Pwede nyo po yun i-access sa YouTube. Ganun din po ang Space for Pinays. And kung next year, gusto nyo po, meron po kasing deadline for application po. Oo. Maaga ang deadline. I think about, nag-uusap na kasi kami niyan, August pa lang, September. If-file yung application po na ito, tapos meron pong post-event reporting. Ano yung nangyari, ilan ang nakapakinig, ano yung celebration na ginawa, para i-document po nila for the annual report. Okay. Okay. Ate Kim, kayo po ay co-founder at presidente ng Philippine Space Biosciences Society o PS Bios. Pakikwento mo, Ate Kim, sa ating mga ka-TNK, ano ba itong PS Bios? Sino ang bumubuo rinto? At ano yung layunin ng inyong organisasyon? So, ikinagagala ko pong mag-hi and hello sa aking mga PS Bios members and teammates. Ang PS Bios po ay tinatawag na Philippine Space Biosciences Society. Kami po ay actually nag-coalesce o nabuo noong 2019 pa po. Pero ang una po naming pangalan ay Philippine Space Medicine and Life Sciences Society dahil marami pong mga kabataang Pilipino at mga young professionals po na kamiyembro po ng Space Generation Advisory Council na nakabase po ang opisina sa Europe. And sabi namin,
ang ganda ng mga na-experience natin, pero it's not accessible for every Filipinos kasi hindi naman lahat nakakapunta ng Europe. Layo. Sobrang layo. Mahal. Sobrang mahal. At may mga iba pang mas mahalagang concern, no? So, sabi ko dun sa mga teammates ko, magbuo kaya tayo ng something that would reach out to the Philippine community, not only for the young, but also for our ka-age, at yung mga iba pa na gusto palang maging astronaut one day, pero namatay na yung dreams, pero ngayon pwede pang ma-revive. Later po. Baka kaya. Nakakaya pa naman. Nabanggit ko nga, Sir George, kanina kay Ate Kim. Na, alam mo, pangarap ko yan nung elementary. Talaga yung astronaut? Nabasa ko kasi sa libro ng ate ko, na may, yun nga, si Yuri Gagarin, yung nakita ko dun sa book niya ng science. Pero kasi iba yung first man on the moon, si Neil Armstrong ba yun? Pero yung first man in outer space, Russian pala. Yes, so Russian, magkaiba. Umikot po siya sa globe. Ang naging moonshot naman po yung goal ng USA, pumunta naman sa moon, which is mas malayo. Actually, dahil tayo po ay tinig ng kababaihan, I would just like to share that in 2026, the National Aeronautics and Space Administration will be going back to the moon at mga babae na po. Ang kasama. Ayan, meron din kinukyo yung ating tech team. Sabi nila ay si Valentina Tereshkova, ang first woman on space. So may babae na pala na nakapunta sa space. And she's also Russian. So Russian, Cosmonaut yata yung tawag nila. Pag Russian, di ba? Pag Russian cosmonaut. Sabi sa'yo, pangarap ko yun noon eh. Oo nga, kasi very napaka-interesting naman yung ganon, di ba? No? Filipinot daw pag tayo. Tama. Filipinot. Ayan. Okay. Ito for sure. Interesting din po ito sa ating mga ka-TNK. So, bukod po sa PS Bios, kayo rin po ang founder ng Space for Pinay. So, yan, Ate Kim, can you tell us more about Space for Pinay? Yeah, Space for Pinay is originally its name as Philippine Space for Women. Naman, it's when I was in Germany, there is someone who invited me to become part of Philippine Space for Women. Sabi ko, is it possible? Ito po ay under po ng United Nations Outer Space Office of Outer Space Affairs or UNOOSA, and kausap ko po yung Director General nila na sabi ko, ma'am, it's actually many Filipinas' dream to become an astronaut one day or even a scientist that support space activities. Pero sa Pilipinas, pag tinanong mo kung anong pangarap, of course, to get married, have children, it's really good. Medyo nagbabago na rin. Nagbabago na rin siya. But then ngayon, sabi ko, I want to start Space for Pinays as a way to mentor women, youth, na hey, mas accessible na ang space ngayon, especially for not spacefaring countries just like the Philippines. So yun po. So currently, ang Space for Pinays po is participating dun po sa studies. Kasi actually po, almost half po actually wala pa pong 20% ng mga nagtatrabaho sa space agencies or even space private companies po, wala pang 20% ng mga babae. So under 20%. Yeah. So it's actually male-dominated po na trabaho. Industry. But you know, kasabi nga po ni Mao Zedong, yan, Mao Zedong, sabi po niya na women holds half the sky. So, hindi lang po siya pang mga lalaki, we have a role to take and we have a perspective or POVs to also share. Ano ba ang space living para sa mga babae? Kapag naging astronaut ka ba, paano pang may period ka? Diba? May ibang consideration ibang pa. mga considerations. Kapag ba may baby ka, pwede ka pa rin bang maging astronaut? Yung mga ganun pong mga Pero, sa ngayon, Ate Kim, ilan po ang member ng Space for Pinays? Ang Space for Pinays currently po is maliit pa lang po ang grupo namin. We're just around 10 pa lang po. Pwede na, 10. Kasi I wanted to register muna. Just like what is ngayon, ang PS Bios po is registered na po sa SEC. Okay. Gusto namin maging legal entity muna so that we can expand. Si Ma'am Honey, baka gusto magpa-member ng Space for Pinays. May connection sa PCW, di ba? Makababaihan. Yeah, definitely one day po in the future, in the nearby future, pag
nag-register na po, we'd like to invite PCW to speak to us about the current realities po of women in the Philippines and maybe how we can help as well to expand science and technology into the field for women. Ayun. Kasi yan nga May potential parang issue na. talaga yung mas konti yung kababaihan na Oo, pumapasok sa under STEM. 20%, Yung oo. science, Yeah. technology, engineering, math. Math, oo. And I think ito yung mga kailangan pag nandun sa Kailangan pinang din. space, no? Oh, space living. Talagang parang, kasi parang di ba, pag sumasakay tayo sa aeroplano, parang taas-taas sa 30,000 feet, pero di ba yung space, parang Mas di ba malayo yung yun, speed, Sir George. oo. At saka yung speed to get to space, di ba? Oo, so parang out of the world, out kumbaga otherworldly or out of this Tsaka world, di ba? magandang i-focus din na kung ayaw mo man manirahan o pumunta sa space kasi takot ka. Yung dito, yung nasa world, nasa earth. Sa land. Kasi 'di ba yung science behind it. Yung Oo mga nga. nagbabantay, nakikipag-communicate at nagche-check kung ano ba yung pangangailangan ng mga nandun sa Oo. space. At saka hindi, at saka parang di ba, parang medyo naghahanap na tayo ng parang viable alternate sa Earth kasi due to climate change, global warming, di ba, parang ang dami na nating mga talagang drastic na mga calamity at saka mga disaster, di ba? So parang may possibility of may mga kumbaga sa mga plano sa buhay may option A ka, may plan B ka, plan C, di ba? So ganun na, space living, pinag-uusapan na pala since 1980s pa, Ma'am Ate Kim, di ba? Yes, totoo Okay. yan. Maraming salamat, Ate Kim, sa iyong mga ibinahagi so far sa ating diskusyon. Samantala, mga ka-TNK, pansamantala muna namin puputulin ang ating usapan para magbigay daan sa ilang paalala. Magbabalik pa po ang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madaka ng kanya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita puwetan, may wang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumit-sit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madaka. Nagbabalik na nga po ang Tinig ng Kababaihan at para sa ating episode na pinamagatang Making Space for Filipino Women, kasama pa rin po natin live dito sa ating studio si Miss Catherine Raisa Kimberly Palet Mandigma o Ate Kim. Ate Kim for short, di ba? Yes, Okay, Kim. mas madaling maalala. Okay. Ate Kim, dahil naumpisahan na po natin ang usapan ng kababaihan sa kalawakan for our young women and girls na nanonood at nakikinig sa atin ngayon, pwede ka bang magbahagi ng kwento ng mga kababaihan na nakilala sa kanilang kontribusyon sa space science, Ate Kim? Yes, as mentioned po kanina, we have Valentina Tereshkova from the Soviet Union who is the first woman to circumnavigate the Earth. Umikot po siya sa Earth for 3 days. For 3 days? Yes. 3 days lang naikot niya?
naikot niya. Sa outer Yung space buong pala, mundo, pwede kasi sa yung outer 3 days, space, no? Kasi possible. ikot ka lang naman. Hindi ka na mag-travel sa airplane. Oo nga. Sumunod po doon, of course, hindi papahuli, ang US, si Sally Ride. Sally Kaya po, Ride. go Sally Ride, ride. May ganun may chant. cheer. Nila nung paakyat siya sa space. Ako po ang marami na pong mga women po na nakapunta sa outer space, but ang pinaka-significant po sa tingin ko for me is first Asian astronaut from Japan, Chiaki Mukai. Chiaki Mukai. Yeah, Chiaki. She's a doctor and an astronaut at the same time. And yun po, na-meet ko po siya personally in Japan. She's also working on space food. Sa Pareho mga kayo. pagkain. Yes po. Kasi iba ang food sa espasyo, di ba, no? Yes. Oo, pero may Pwede lasa. magkanin doon, Sir George. Okay. So, ayan. So, naging inspiration ni Ate Kim pala, yung Japanese astronaut pala. Okay. So, kayo po ay isang board-certified nutritionist specializing in astronaut and nutrition and commercial space flight. Yes po. Maaari po ba ninyong ikwento sa amin, Ate Kim, kung ano ang mga specific na ginagawa ninyo sa inyong profesyon? Iba ba? At may lasa po ba yung space food? Kasi Oo. ito gusto kong i-stress, Sir George. Kasi si Ate Kim, hindi naman siya nag-aral ng yung mga astronomy. Yung astronomy, diba? okay. Hindi yun yung inaral niya. Oo. Nutrition. Oo, nutrition. Tapos isa siyang nutritionist and dietitian. Kaya R&D kasi registered Oo, nutritionist yes. and dietitian. Yes. Yan ang ibig sabihin ba, Ate Kim, ng R&D? Yes, that's tama. correct. Saka paano ka napunta sa space? So, kung pwede kayo may chicken pork adobo. Kasama po pork adobo. kasama po ba sa Yes. space food yan, Ate Kim? To be brief about my personal journey, I started from UP as a chemical engineering student because I really wanted to become a NASA astronaut one day. But things change, and I was directed to community nutrition, and I was given the vision ng isang teacher namin who's a doctor right now na there is a new field in nutrition, and that is space nutrition. Na-goosebumps talaga ako. To be honest, it's not really easy to study in UP. So, parang sabi ko, baka na-downgrade yung pag-aaral ko, di ba, sir? So I started working with astronauts from Japan and ESA about their diet. Paano pagpapunta na sila sa Mars? Ano yung dapat nilang kainin? And currently po, I'm just proud to share that I'll be one of the consultants po of the Philippine Nuclear Research Institute of DOST and the Philippine Space Agency to develop the first ever space food ng Philippines as a flagship food, which is our mangoes. Okay. Anong menu yan na, Ate Kim? Mangga. Mangga. Mangga natin. Mangga. Anong klaseng luto ng mangga? Parang magiging dried po siya. So, dried mango. Although, lesser po yung sulfur because marami pong mga astronauts in the Europe po and in America that's allergic in sulfur. Okay. I also just want to say din, sir, that currently the Space for Pinay is doing what we call the Pink Astronaut Campaign because there is a wide world search for the Blue Origin to become a Sarah astronaut. And it's one of the thing na sobrang focus kami ngayon to apply na at least one Filipina can go to outer space. Wow. So yun Once po. a year. One Filipina in a year. Or For an opportunity to go open to this outer year. space. So, sa mga interesadong mag-apply, Yes, so may application din, may qualification or screening process yan, mga Ate Kim? Yeah, you can check po my Facebook account. I'll be posting it this week po, how to become a Sarah astronaut. But it's open for all. No qualifications needed. As long as you love space, you're an artist or you're a songwriter, you can do something about it. I'll be posting my link and you can join with me to my journey towards space. Wow, ayan. Interesante. Salamat, Ate Kim, sa iyong mga ibinahagi. Ngayon naman, alamin natin kung ano nga ba ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question for the week. Kanina, tinanong natin sila, Sir George, kung sa kanilang pananaw, bakit mahalagang isama ang boses ng kababaihan sa mga usapin tungkol sa eksplorasyon at pamumuhay sa kalawakan?
Ito ang say ni Mike Alvin Lucanias, natural na mahalagang isama ang mga kababaihan sa space exploration at colonization, hindi lang para sa equality, kundi para din sa success ng space mission sa hinaharap. Kailangan sila para sa reproduction at pag-unawa sa pangmatagalang epekto ng space environment sa kalusugan. Ang pagkakaroon ng magkakaibang pananaw at problem-solving skills mula sa parehong kasarian ay magre-resulta sa mas matatag at mas makabagong solusyon sa mga komplikadong hamon sa space exploration. At sa space colonization din, mahalaga na ang kolonya ay dinisenyo at pinamamahalaan ng isang populasyong kumakatawan sa buong sangkatauhan at lahat ng kasarian. Space colonization. So may ganung term din. Iko-colonize ng Earth ang space. So, parang sci-fi movie. Parang sci-fi po. Dapat hindi tayo oppressive na colonizer. Dapat ano tayo doon? Mapagpalaya tayo. Mapagpalaya. Ang lalim. Say naman ni Sean Kyle Flores, mahirap daw niyang masagot ang tanong na ito dahil nakadepende ito sa aspeto, desisyon at paraan ng pamahalaan. Ay, depende raw sa government. Depende. Governance doon. Okay. Ayan. Gayon din, mahalaga rin ang pagkakaroon ng space program para sa kababaihan upang makakalap ng mga datos ukol sa kalawakan. Ang pagkakaroon ng tirahan at komunikasyon sa ibang mga planeta ay nangangailangan ng tamang pagsusuri sa lupa, hangin, and sa radiation. Radiation. May radiation din doon sa space siguro, Ate Kim, di ba? Yes, may radiation po coming basically from the sunlight. Okay. And yun po, isa po sa mga naging publications ko po is, yun nga, how food can be protective para maiwasan ng From cancer. sunlight. Yung cancer. Okay. Kasi yung space mas malapit sa araw. That's correct po. Okay. So, okay. Say naman ni Margan Nuke, mahalaga na isama ang boses ng kababaihan sa lahat ng usapin at spaces. And that includes outer space. Talagang may advocacy ito, may diin ito si Ma'am Nuke. At saka physiological, unique perspectives, experiences, and physiological characteristics ang mga kababaihan which must be included in discussions if we want our explorations to be inclusive, safe, and innovative. Even more so kung i-explore ang pamumuhay sa kalawakan because women's voices are crucial in building a gender-equal society in a new world or in space, new world in space. May women's voices reach the stars and beyond. Parang Star Trek, To infinity and beyond. Ganyan, diba? Sabi naman po ni Isabella Aguirre, the preparations involved for exploration in space cannot be treated lightly. It is important for all people who are capable and passionate about this field to come together in order to maximize the potential for success. As we encourage more women in the pursuit of studies and careers in STEM, we also look forward to their contributions when it comes to space exploration. As all people, including women, dedicate their expertise and time when it comes to this, it is important for these people to listen and collaborate with each other regardless of sex. Ang say naman ni Angelita Nicolas, kababaihan din ang may mahalagang papel sa paghubog ng kinabukasan ng mundo. Kaya, nararapat lang na makita at marinig ang kanilang mga boses sa mga diskusyon tungkol sa kalawakan. So, dapat kasi new world, space world, new space world. Kaya dapat sa bagong mundo, dapat 50-50 na. Yes. Oo, 'di ba? Equal, no? As much as we can. I-correct na natin yung mga problema natin sa yung Earth. ating mga discrimination, yung mga, 'di ba? Ano na katawag kasi kung wala ng matriarchy, walang patriarchy. Equality na yan. Kung mag-equality. Equality diba? na. Oo. Ayan. Okay. At para sa ating final insight, ang sabi po ni Lonely Mia, dapat talagang marinig ang boses ng kababaihan sa mga usapin tungkol sa eksplorasyon at pamumuhay sa kalawakan. Hindi lang kasi puro siyensya at teknolohiya ang dapat pagtuunan ng pansin, kundi kung paano magiging maayos, patas at makatao ang buhay sa space. Kapag kasama ang kababaihan sa mga ganitong talakayan, mas nagiging balanse ang mga desisyon at mas napapansin ang mga mahalagang detalye na madalas ay hindi nabibigyang pansin. Sapagkat kapag may babae sa usapan, magiging safe space ang kalawakan. Safe space. Safe Spaces Act. Mula sa mundo papunta sa sa kalawakan. Yun. So, sana hindi na lonely si Lonely Mia pagdating sa kalawakan. Lonely Mia. Samantala, para sa ating poll, gusto mo bang tumira sa kalawakan? 23% ang nag-like, react. Toxic na kasi sa Earth. Medyo Toxic na raw. almost 1/4.
45% ang nag-heart react. Pwede. Gusto ko muna ang space, literal at emotional. 17% ang nag-care react. Siguro baka safe space doon sa outer space. 7% ang nag-sad react. Ayaw ko. Baka malungkot at walang wifi doon. 8% ang nag-wow react. Hindi, baka mahilo ako sa zero gravity. So, ang pinakamarami, 45%. Yung gusto pwede. na muna ng space. Oo, gusto ko muna ng space. Ako, ano ba yan? So, babalik din sila. Oo Gusto nga. lang ng space eh. Parang temporary lamang pala yung pagpunta sa space, ano? Ginawang bakasyonan. Oo nga, di ba? Meron nga, no? Vacation or tourism for tourism purposes din. Itong mga, Ayan, spacecation yan. mga Spacecation. spacecation. Pero sa akin, sobrang mahal, di ba? Itong kay, oo nga. That's correct po. That's Ilang thousands of dollars para makapunta it ka? would be account to more than 10 million just to reserve. 10 million pesos. Fly through Blue Origin. At ang Blue Origin po ay isa lamang sa maraming private companies including SpaceX and Virgin Galactic who can send anyone who can afford to space. At mukhang marami pong emotionally laden na mga respondents po, mga ka-TNK. Pwede po, basta may 10 million above. Pesos ba to? Dollars? Pesos naman na po. Pero naku, in our lifetime, hindi natin makukuha ni Ma'am Hani. Baka si Ma'am Hani, kayang-kaya. Pero ako, not in my lifetime, 10 million pesos. Pang volunteer level lang. Ganun. So, iba ang sasakyan, di ba? Papunta sa space. Ano? Yeah, Tsaka, paano yung, gaano ka? Sige, Ate Kim, itanong ko muna to sa inyo. Ano naman ang masasabi mo, Ate Kim, sa insights ng ating mga ka-TNK at sa resulta ng ating poll? Yeah, Filipinos who are really known to be lovers, no? At kailangan ng emotional space, no? Truly, we also have different studies din po na about psychology and going to space. It's cute to say na gusto ko ng space, I want to go to the outer space. But you know, when you're already there, you're gonna definitely miss the earth. Kasi kailangan mo ng, we're social animals lalo Pilipino. No? Companionship, kausap. Feeling ko wala pang 8 hours, gusto mo na bumalik. No? So, but then again, there's a psychological aspect also of going to space. Ayan. Maraming salamat Ate Kim at sa ating mga ka-TNK na nagbigay ng kanilang insights at nag-react sa ating Say sa TNK Question of the Week. Samantala, magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan matapos ang ilang paalala. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, pwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay pang-mang-mang, ang sumipol ay pang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalaga. Mga ka-TNK, para po sa pagtatapos ng ating episode ngayong araw na pinamagatang Making Space for Filipino Women, kasama pa rin po natin live dito sa ating studio, si Miss Catherine Raisa Kimberly Paulette Mandigma o si Ate Kim for short.
Okay. So, ano naman po ang mensahe ninyo, Ate Kim, sa ating mga kababaihan, lalo na sa mga batang babae na nagnanais sundan ang iyong yapak at mag-ambag dito sa space science sa hinaharap? Yeah, katulad nga po na sabi ni Kuya Kim, importanteng may alam, pero para naman po sa akin, walang imposible po sa nangangarap. Always have that vision for yourself. Katulad ko po, I did not finish as a chemical engineering student, but I finished as I took a board exam and I became an R&D and still pursued space. And it's important that you do what you love. Like my father, who's right here with me, lagi niyang sinasabi na yung trabaho mo, it should be just like play for you. So that it encourages you to wake up every morning and to really share something positive sa mundong ito. It's hard to maintain something that you don't like. Pag natural sa'yo at yun dun yung passion mo, nandun yung glory din ng above ng Lord for you. In Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and never to harm you, and plans to give you a future. So, yun lang po. Lalo na po sa mga kababaihan, there's always space for women. Wow, okay. Words of wisdom from Ate Kim. Muli, maraming salamat po at Happy World Space Week kay Ate Kim o Miss Catherine Raisa Kimberly Pal at Mandigma. Siya po ay isang board-certified nutritionist, dietitian, specializing in astronaut nutrition and commercial space flight, presidente ng Philippine Space Biosciences Society at founder ng Space for Pinays. Yan. Thank you so much, Ate Kim. Samantala, para sa ating bulletin board, paalala sa mga state universities and colleges, papalapit na po ang deadline para sa pagsumite ng inyong fiscal year 2026 God Plan and Budget. Mangyaring isumisubmit nyo na po ang inyong mga GPB sa pamamagitan ng Gender Mainstreaming Monitoring System o GMMS not later than October 14, 2025. Oo, mas mauna sila. Oo, mas una sa November para hindi tayo, sabay-sabay. diba? National Government Agencies. Para sa karagdagang detalye, pakibasa po ang PCW Memorandum Circular number 2025-06. Nandyan po yan sa ating Facebook website. www.pcw.gov.ph. Samantala, extended naman po ang deadline sa pagsumite ng God Timpala for Outstanding Gender-Responsive SUCs hanggang October 30, 2025. Ang parangal na ito ay nagbibigay pugay sa mga SUC na nagpakita ng natatanging pagganap at matibay na panindigan sa pagsusulong ng gender mainstreaming. Tampok ang mga God-related initiatives mula 2022 hanggang 2024. Maaaring isama rin ang mga programang sinimulan bago ang nasabing period kung ito po ay patuloy pa rin ninyong isinasagawa at may kaugnayan o aktibong ipinatutupad. Yan, ito po yung qualifications. May endorsed na GPBs para sa 2023 hanggang 2024 at submitted GPB para sa 2025. So kung wala po kayo nun, out na agad. Oo nga, disqualified na. May submitted God accomplishment reports para sa fiscal years 2022, 2023 at 2024. Para sa karagdagang detalye, basahin naman po ang Joint Memorandum Circular 2025-02 o yung Guidelines on the God Timpala for SUCs na inilabas po ng PCW at Commission on Higher Education. Maaari ring makipag-ugnayan sa PCW God Timpala Secretariat sa email address na godtimpala@pcw.gov.ph. Okay. Habulin po natin ang deadline. Nauna kayo sa deadline. Sunod na po kami. Sa puntong ito ng ating programa, ayan, ay nais nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw na ito. Salamat rin po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women. Siyempre po sa pamumuno po ng aming chairperson, Ermelita Valdiavilla, and sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division na bumubuo sa TNK Production Team. Tandaan natin, there is a space for Filipino women sa kahit na anong larangan dahil hindi hadlang ang kasarian upang ang ating mga ka-TNK o ang ating mga adhikain ay makamtan. Mga ka-TNK, ako po si George Arsenio. Sa Earthman po yan o sa outer space, hindi na pwedeng maging out of place ang mga kababaihan. Dahil sa gender equality, wala na nga pong she or he sapagkat ang mayroon na lamang ay we.
Thank you mga ka-TNK. Ako po si Hani Castro. Manatili pong nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM at sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Sa labas ng kahon, tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di